Iaapela naman ng Kamara sa Korte Suprema ang deklarasyong unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna naman ng botohan kanina para sa House Speaker, nag-walk out ang 4 na congressman mula po sa Davao City, kabilang ang 3 Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Congressman Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte pa rin ang Speaker ng Kamara. Siya lang ang nominado kanina. 269 sa 290 na congressman na dumalo kanina ang bumoto kay Romualdez habang 34 ang nag-abstain. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayin natin ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Nahalal na Senior Deputy Speaker si David J.J. Suarez ng Quezon 2nd District at Majority Leader si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos. Si Congressman Marcelino Libanan ang Minority Leader. Si Congressman Paulo Duterte ng 1st District ng Davao City, ang anak nitong si Congressman Omar Vincent ng 2nd District ng Davao City, ang pinsan ni Congressman Paulo na si Congressman Harold ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP at ang kaalyado nilang si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City walang binoto. Hindi rin daw sasama sa minority group at magiging independent daw sila. Sa isang pahayag, sinabi ni Congressman Polong na nag-walk out silang mga taga Davao City matapos ang roll call dahil ayaw nilang maging political puppet na nagpapanggap na public servants. Sa kanyang speech, sinabi ni Speaker Romualdez na isa sa mga haharapin nila sa 20th Congress ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the people bowed in silence. Ayon kay House Prosecutor Manila Representative Joel Chua, magsusumite ang Kamara ng motion for reconsideration. Ang ilan, nangangamba ng isang constitutional crisis dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Ayan ang isang maaring maging sitwasyon where we will be at the standoff if the Senate will decide to proceed. At despite the Supreme Court decision, that will really give rise to a constitutional issue. Crisis yan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.